Gilas naturalized player Justin Brownlee bigo sa kanyang doping test. Nanganganib nga ba ang ginto para sa Pilipinas? Bigong makalusot sa anti-doping test si Gilas naturalized player Justin Brownlee. Ito ay matapos na masungkit ang gintong medalya sa kakatapos lang na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Kinumpirma ito mismo ng ITA na nagpositibo nga si Brownlee sa carboxy THC, isang substance na nauugnay sa cannabis at kasama sa ipinagbabawal ng international competition na anti-doping. Well, as of now, wala pang inilabas ang hagok patungkol sa doping test ni Justin Brownlee. Ayon sa Article 11 ng World Anti-Doping Code of 2021, ang mga sanksyon na ibinibigay sa isang team na may dalawa o higit pang miyembro na nagpositibo ay kinabibilangan ng disqualification mula sa isang kompetisyon o event bukod sa mga karagdagang kahihinatnan sa individual na atleta. Ayon sa report na taging si Brownlee lang ang nagpositibo sa naturang kupunan. Nakuha nga nila ang sample mula kay Brownlee matapos ang makasaysayang tagumpay ng Gilas Pilipinas isang araw matapos talunin ang bansang Jordan para sa gold medals. Ayon sa ITA na informed nomano si Justin Brownlee at pwede ito makapag-request ng B sample. Ayon sa ITA na i-refer nila ang case ni Brownlee sa Anti-Doping Division Court of Arbitration for Sports para sa paghatol sa ilalim ng OCA anti-doping rules. Bukod kay Brownlee ay positibo din si Sami Bizay ng bansang Jordan matapos makitaan ng substance na pasok sa pinagbabawal ng anti-doping agency. Well, all in all, 10 atleta ang nakitaan ng substance kabilang ang siklistang si Ariantea Beatriz. Well, marami namang mga fans ang nabigla sa inilabas ng anti-doping agency. Posibleng maban si Brownlee sa Asian Games kung magkataon. As of now, wala pang inilabas na update ang hagok at court kung ano nga ba ang papataw nila kay Justin Brownlee. Samantala, sa kabila ng pagpositibo ni Justin Brownlee sa substance ng cannabis, ay inihayag naman ni POC President Tolentino na mananatili pa rin sa Pilipinas ang gold medal. Ayon sa Olympic Council of Asia, if more than 2 ang red flag for anti-doping, dyan na papataw sila ng sanction. Ayon kasi sa report na tanging si Brownlee lamang ang positibo sa Gilas team, kaya mananatili pa rin sa Gilas ang gold medals. Ayon pa sa POC na kung sakaling maging dalawa ang positibo ay pwedeng nga hantong sa pag-forfeit ng gintong medalya. Pinagbigyan hanggang October 19 si Justin Brownlee upang i-contest ang paratang ng ITA sa kanya. Ang bad news naman kay Brownlee na if ever na positive ang kanyang B sample ay papatawan siya ng 2 years suspension. Ang good news naman dito ay mananatili pa rin sa Pilipinas ang gintong medalya. At least nakikita po natin na yung team natin, yung mga players po natin, lumalaban. As simple as that. Walang drama, di ba? Walang sisihan, walang forma, di ba? Wala hong pagbabalik at pag-uungkat ng mga nakaraan na naging problema. Alam niyo po, ito pong Gilas natin, ito yung pinakamamahal na basketball team ng bawat Pilipino. Taas niyo po yung kamay ninyo. 'Di ba? Comment po kayo. 'Di ba mas mahal niyo pa nga yung Gilas kaysa sa mga mas mahal ng mga Hinebra fans yung Hinebra? Kasi bansa natin itong dala nila eh. 'Di ba? At mas masarap pong panoorin yung panalo ng Gilas kaysa sa panalo ng mga club teams natin kasi bansa natin ito eh. Nakikilala, 'di ba, nare-recognize tayo worldwide. At sa akin, ito magandang start na nga po ito. And kung inyo matatandaan, a few weeks back, sinabi ko nga po na huling barahan na natin para mag-improve yung Gilas is Al Francis Chua. And I think he is proving us all right. 'Di ba? From how he handles, from how he formed the team, from how he managed yung koponan natin, from how he pampered the players doon sa Hangzhou, talagang class A. 'Di ba? A1 yung kanila naging suporta. No, A1 yung kanila naging pagmamahal. To the point na nag-reciprocate po yung mga players by giving their all doon sa bawat laro natin. Pero eto lang po yan mga kaibigan. Huwag ho tayong magbigay ng mataas na expectation sa San Miguel at sa Gilas kasi kung tutuusin po, ngayon pa lang talaga sila nagsisimula. No?
They were able to plug the hole sa nakalipas na Asian Games and they were able to win the gold, no? Na hindi ho natin nagagawa in 51, 61 years. 'Di ba? And that's a good start, no? Pero ito po ang wina-warn ko. Marami pa hong mga pagsubok, marami pa hong mga problema nakakaharapin ng Gilas with SMC and hopefully with MVP in the near future, no? Ang aking hiling lang sana, since bago pa ho ang SMC sa mundo na ito, no, na World Basketball, sana po matuto sila sa bawat mga pagkakamali nila. And right now, yun pong tao, no, Gilas, the SBP, SMC and MVP groups need our support. So ngayon po, sumuporta na ho tayo. Okay? So ito, iba ho yung tema ko ngayon, no, mga kaibigan. 'Di ba? Wala ho akong dapat punahin eh. Marami nga po ang nagsasabi na tao, ba't tahimik ka? Nag-champion, nag-gold yung Gilas sa Asian Games. Ba't ako magsasalita? Wala ka naman nung dapat punahin. 'Di ba? Nag-congratulate na ho kayo lahat. Alam nga naman makiisa pa ako sa pagko-congratulate. Nag-congratulate din naman ako eventually. 'Di ba? Nagkataon lang na nabisi ako. Birthday nga po ni Boss Ruben. Birthday nga ni Boss Dodo. Birthday nga ni Boss Jerry. Hindi ko sila tinetext ng personal eh. Kasi hindi naman ho nasa message, hindi naman ho nasa post. 'Di ba? Yung pagpupuri, yung pagpapakita ng pagmamahal. Okay, so alam niyo isa ho sa pinaka naging susi, no? Kaya po matagumpay yung Gilas natin ngayon. Is yun pong seryoso at corporate approach ng isang Al Francis Chua sa pagbuo ng team. And syempre, hindi rin ho natin aalisin, yun pong pagbibigay ng credit kay Mr. Al Panlilio. Dahil nagbigay daan po siya. No? Ang hirap pong gawin nun, ha? Kalaban mo dating mortal yung team, kalaban mo mortal yung kumpanya, sa bidding, sa NLEX, sa SLEX, di ba? Tapos nagbigay daan ka. Binigay mo nakita niyo ho ba si Al Panlilio na nanghingi ng agaw ng atensyon, ng agaw ng credit? Hindi, di ba? Kaya nga ho ako, nalulungkot ako doon sa iba na tinitira pa si Al Panlilio, nag-step aside na nga. Di ba? So, ako po, no, mga kaibigan, ang nakikita ko dito na isa sa mga susi is yung tamang approach talaga. Yung diretso, yung wala nang paligoy-ligoy, yung wala nang paikot-ikot pa. At ganun ang ginagawa ni Alchoa. Wala tayong player! Sige, tignan natin 37, tignan natin kung sino mga po pwede dito. Pwede magdalawang import, pwede magdalawang naturalist player. Gamitin natin. Di ba? Ganun naman ho dapat eh. Wala nang paligoy-ligoy pa. At ang isang maganda ho kasi dito kay Al Francis Chua, di ba? Hindi ko naman ho sa sinasabi na mukhang pera yung ibang mga umupo dati. Di ba? Yung mga naging opisyal dati, no? Yung mga nasa babaho ng presidente. Ang maganda ho kasi dito kay Al Francis Chua is, kung may budget po yung SBP, wala siyang pakialam dyan. Di ba? Dahil kikitain naman niya yan sa kanyang sweldo at sa kanyang trabaho doon sa San Miguel. Di ba? At ang